Alas 6:32 ng umaga, halos sa 70 bilyong pisong kontribusyon ng mga employer ang hindi pa nakukolekta ng SSS mula sa mga employer. Ito po ang lumabas sa ulat ng COA sa gitna ng 15% na dagdag kontribusyon ng SSS ngayong taon. Ayon sa COA, may direktang epekto ito sa stability at performance ng SSS. Base sa record, mahigit 420,000 ang delinquent employers at halos 71,000 ang inactive nasa ilalim ng temporary suspension o may closed at dormant accounts na katumbas ng mahigit 25 bilyong pisong collectibles. Lumakas naman ang panawagan kay Pangulong Bongbong Marcos para suspindihin ang 15% pagtaas sa kontribusyon ng SSS simula ngayon. Umapila ang mga civil society groups at mambabatas na suspindihin ang contribution rate hike na 10% ay papasanin ng mga employer at 5% ay sagot ng mga empleyado. Usapin natin, kumpatsero, ang dating Pangulo ng Social Security System, si Mr. President Rolando Macasayat. Sir Rolando Macasayat, magandang morning. Magandang morning. Si Katunying po ito at saka si Jerry. Good morning. Good morning, sir. Good morning po. Good morning. Opo, ano po pangalan nung kanyo, nung party list group na kayo po ang nominee? Number 45, SSS, GSIS, Pensionado Party List, Captain. Ayun, SSS, GSIS, Pensionado. Pensionado Party List. Party list, opo. Tingnan mo nga naman, nung kayo po ay nagbitiw sa SSS bilang Pangulo, ay saktong-sakto. Ngayon ay pinag-uusapan naman, ito pong pagtaas sa babayaran o yung pong contribution ng mga members. Unang-una, paano po ba narating? Total naman hindi pa naman kayo gano'ng katagal nawawala sa SS. Paano po ba narating yung desisyon na itaas po yung contribution rate? Ganito, Katolik. Number one, nag-issue na ako ng appeal to the President to suspend the increase. This increase was passed po in a law done during 2019 po ito. Hindi pa po ako presidente noon. So, ngayon po, nag-issue ako ng statement kasi po, napakataas lang, napakalaki ng increase na ito, no? So, pwede ko po i-compute sa inyo kung magkano talaga para lalo maintindihan ng bayan po. Sige po. Sige po. Go ahead, Mr. President. Dati mga self-employed lang, yung mga voluntarily nagko-contribute, ang binabayaran nila dati, 570 pesos. 570 a month. Minimum po yon. Ngayon po, magiging 750 po yan. Ang increase po is roughly 180 pesos po ang monthly contribution increase sa mga ordinary worker. Ang totoo, yung 570, nahihirapan na sila magbayad. Paano yung 750? If they cannot pay the 750, hindi pwede mabayad below 750. Ang mga empleyado naman po dati ang binabayaran pagka minimum yung ang sweldo nyo mga 35,000 and below. Dati po ang binabayaran ninyo po is only about 2,000 mga 2,000 po. Ngayon po magiging 2,850. Ngayon po magiging ang employer po ito magiging 3,500. So, dagdag na mga employer po is 650 per empleyado. Per empleyado. Naku, madugo yun, medyo mabigat. Mabigat yun. Empleyado, 6,500 at dagdag. Now, ang mga employee naman, ito yung empleyado. Okay? Dati po, binabayaran nila is 1,300 lang po. Ngayon, yung sa 15%. Ngayon, 1,750. So, 450. Mawawala sa sweldo nila, 400 pesos isang buwan. Napakalaki po dito. Laki nga pala, Kaya po ako ay nag-aapila. Pwede naman ito isuspend. Ako naman nag-aapila dahil dating presidente ako, naintindihan ko to. Ang sa akin lang hindi lang ako nag-aapila suspendin. Nagbibigay din ako ng solusyon, di ba? Opo, teka muna po, bago lang po natin ituloy, So, ang sinasabi nyo, hindi po ito isang administrative order lang, hindi lang desisyon ng SSS board
o ng komisyon, kundi ito pala'y batas na ginawa noong 2019. So ginawa pala ito ng Kongreso noon na inaprubahan ng kung naging batas, pinirmahan ng dating Pangulong Duterte, ganon. Opo. Yun pala. So ngayon, ang paraan lang po nito para masuspinde, paano? Batas pala yan. Batas pala yan. Hindi ba kailangan ng amendment yan? Hindi po ako abogado. That's why I don't know how to attack that problem. I have consulted a lawyer. No, but I don't know if you delay it po. There are a lot of laws na walang budget. Hindi naman nagagawa kahit kasi walang budget. So parang ito pwede naman sabihin na wag na lang mo nang i-deduct. Sa tingin ko po pwede. Basta utos lang si President Marcos. So sa tingin nyo, isang utos ng Pangulo sa inyong palagay ay pwede nang wag munang ibawas ng SSS sa mga employer at empleyado? Sana po kasi masyadong malaki, ano? Pero hindi ako naniniwala na dapat completely suspend. Lalo na kasi po ito, this will help the viability of the social security system. The truth is, when I became president po, the income of SSS grew from 50 billion to 80 billion. By the time I left October, this year, ang estimate ko po sa income is about 110 to 120 billion pesos. Hindi pa naman kailangan sobra naman na ang income. Tama nga ho ito, binabalita nga ho namin kanina na 2023 ilan daw? 80 billion ang kinita. Tapos itong last year lang ay nasa 100 billion. Mahigit 100 billion. Kaya nga ho so kakailanganin pa ba yung ganitong increase kung kumikita naman ng ganyang kalaki ang SSS? Kakailanganin pero may solusyon po ako. Halimbawa po, sige po. Yung mga earning 35,000 and below, pabayaan na lang ho yung 5-7. Pabayaan na lang ho yung wag na tasan. I want them also to, para lang ho, kasi mawawala sa kanila 400 pesos sa sweldo nila. Diba? Pero yung mga tumatanggap ng 35,000, baka pwede. Diba? Pero yun hong mga voluntary nagbabayad. Mga farmers, fishermen, diba? Yung mga farmers na yan, mga fishermen na yan po, they're paying only 570. Hindi na nila kaya. Hindi na kaya. Get to pa to 750. That's additional 180 pesos. Yan ang totoo talaga. Hindi nila kaya yung 570. Gagawin mo 750 pesos a month yan. Talagang lalong hindi magbabayad mga yan. Kawawa naman ho. So ang sinasabi ho ninyo, may magagawa para suspindihin muna. Wag munang ipatupad. Pero eventually, kailangan ding ipatupad itong rate hike na to. Yung 35,000 and up ang sweldo. Pero yun hong mababa, 35,000 and below, wag na hong iakyat. Wag na ho, ako, hindi ko na muna iakyat po. Sa kampo ba, sa mga sa record ng SSS, at matagal din naman kayo dyan, ilang percent ng mga members ng SSS ang sweldo 35,000 and below? I wouldn't recall the exact number, but siguro I would estimate po more than 60%. More than 60%, okay. Marami talaga yan. So malaking makikinabang, sa madaling salita. Malaking bilang ng mga kababayan natin ang makikinabang. If 60% o humigit kumulang ng mga members ay hindi muna tataasan, di ba? Yes, I think it's higher because if you know the statistics, 90% or 95% of businesses in the Philippines are SMEs. So SMEs don't pay big salaries. So bagay. So halimbawa mga what do you call this, call center, maximum ang sweldo naman yan sa tingin ko 30,000-35,000, di ba? Yung mga ordinary agents, di ba? Wanna use the word ordinary, pero mga agents, di ba? So, hindi mo yung 400, malaking bagay po yun, Jerry. Sa mga ganun lang ng kita. Pero ulitin po namin yung tanong, hindi ho ba kailangan ng amendment sa batas dito, maski dito sa solusyon ninyo?
I think we have to amend the law, but I am not, well, not yet. I'm using the word yet, the congressman, no? But if I were there, I will amend it po. Medyo naintindihan ko talaga po how it works, both SSS and CSIS. Kaya makakatulong po talaga ako sa Kongreso dati to craft these laws properly po. So ang pwedeng gawin, suspension muna, i-suspend muna ang implementation, and then pag kayo'y nasa Kongreso na bilang party list representative. Parang pinagplanuhan yung dalawa ito. Tsaka na ninyo pinagplanuhan yan, kung medyo naintindihan nila masyado. Pero alam niyo ba po, ang income sa SSS dito is so huge. It is, the increase po is almost for employers po, yung mga kompanya, is about 1,000 pesos a month ang increase. Per employee. 18 million SSS members nagbabayad. 18 billion a month po ang kikitain ng SSS dito, which it doesn't need at the moment. Diba? Hindi naman dahan-dahan ang pag-akit yan. Yung pong... But you don't know the magnitude po. Okay, let's assume po na 20 million are paying. Diba? So, 20 million times 1,000 is 20 billion pesos a month. Sobrang laki ho ng sa SSS, which SSS can gradually po increase this. It doesn't have to be with one blow. Nung bang kayo ay nandidiyan sa SSS, napag-usapan niyo yan na baka pwede namang by hulugan? Masyadong napag-usapan. Kasi po, during my time, ang naka-focus talaga po ako sa kasi po dati ang SSS 1 million members lang a year. Ang bago, ang ginawa ko mahigit 3 million. Sa tingin ko 3.5 million this year new members. So, yun ang focus ko. Gusto ko akyatin yung number of members para hopefully over time, as the economy improves, lalaki rin ho ang fund life ng SSS. Diba? Yun po ang nakafocus ako dito. Meron akong mga kakilala, Sir Rolly, na ang ginagawa po nila ay naguhulog ng malaki sa SSS. Pwede pala yun? Yung mas parang ginawa nila. Just ko sa inyo yan. Kasi may investment pang part. Meron po pension booster. Ayun, kumbaga, kasi pera doon sa mga nakikinig sa atin, ang kaibahan nitong PhilHealth saka SSS, dito sa SSS, naguhulog ka, pera mo 'yon. Nag-iipon ka ng pera. Nag-iipon ka ng pera mo. Sa PhilHealth, naguhulog ka. Pagka nagkasakit ka, may mabubunot ka kahit paano at kung hindi ka naman nagkakasakit, yung ibang magkakasakit, ang pinaka sinasubsidize mo. Yun ang tinutulungan mo. Pero ito, ako nga kung may pera ako, maghuhulog ka ng malaki sa SSS Kung papayagan lang, di ba? Tama po yun. Ang katunying Jerry, I'll let me define it. Government, for this po, I have to say that government, our lawmakers did a great job. Pagka-housing, pag-ibig, di ba? Pagka-health, PhilHealth. Pagka-kalusugan. Pagka-pension, at saka insurance, SSS. So, maganda ho ito. Yan ho ang hatian ng trabaho nila. Anyway, sana pero pag retire na, tsaka makukuha ho yung tsaka mo pakikinabangan yung inihulog mo. Hindi po, marami po. Halimbawa po, magkakaanak yung asawa niya or babae pagkaka-baby, kahit 3 years lang ko kayo nagbayad, meron na po kayong 40,000 binabayaran ng SSS sa inyo. Ayun. 60 pagka-cesarean. Marami rin ang gano'n. Marami. Saka yung mga health, yung sickness notification, di ba? Nagpa-file tayo ng... ako gamit ko SSS nung araw pa. Naalala ko po, Sir Rolly, nung pumanawang aking ama, di kawawang-kawawa kami ang SSS merong burial benefits yan Oo nga pala. Ako nag-ayos nun Single payment lang po yun. One payment, tandaan niya, 570 pesos. Meron na kayong 12,000. Totoo yun. Tapos makakapag-loan ka. Di ba? Merong salary loan. Makakapag-loan ka at sana magbayad. Marami kasi po hindi na magbayad. Sinasabi ko, hindi dapat ka doon. Kasi pagtandaan ninyo, nabawasan ng SSS yan. Tama po yun. Wala kayo ng pensyon. So at any rate, so to summarize it, ang gusto ninyo, isuspend po ito at ang pagkakaintindi nyo ay pwede itong gawin ng Pangulo
even in the absence of a congressional action kahit na ang sorry, I did say that. I said I have not a lawyer. I don't know if the president can do that, but I think it can, or even perhaps an initial resolution from the House of Representatives suspending. I don't know if it can be done. There must be a way to do it legally. Dahil batas nga. Batas nga ito. Dahil batas siya. You see, there are a lot of laws na walang budget, hindi rin naman na-implemented, di ba? So, baka pwede ito. Something like that. I don't know. Pwede naman, may konting solusyon naman akong sinuggest. Yes, sir. Okay, maraming salamat po, Thank Sir you. Orlando Makasait. Magandang umaga po. Thank you, Mabuhay po sir. kayo. Thank you po. Thank you.